Ang tunay na pagmamahal ay walang takot na ipinagmamalaki at pinagsisigawan. Ngunit paano kung kabaliktaran niyan ang nangyari dahil ang kanilang relasyon ay natapos at natuldukan? Paano kung dumating ang panahong kinakailangan mo ng masasandalan at ang taong iyong inaasahan ay bigla ka nalang sinukuan? Yan ang kwentong ibabahagi sa inyo ng My Views TV. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal sa mga bagay o sitwasyon na napaka-imposible. May mga pagkakataon din na kailangan mong magpanggap, hindi dahil gusto mo siyang lokohin, kundi dahil gusto mong mahalin ka niya sa kung sino ka at hindi sa kung anong meron ka. Gaya na lang ng bida sa istoryang ito na si Missy. Galing sa napakayamang pamilya, pero itinago niya ang tunay niyang pagkatao dahil gusto niyang tratuhin siya ng kanyang asawa at ng pamilya nito base sa kung ano lamang ang nakikita o sa madaling salita, base sa simple niyang pamumuhay. Pinili niyang magsakripisyo para lang makamtan ang tunay na pagmamahal na pinapangarap niya galing sa lalaking sobrang minahal niya. Nagpakasal siya sa lalaking minamahal na si Caleb Wilson. Isa ring may sinabi sa lipunan, ngunit higit pa rin ang yaman ng kanilang pamilya. Hindi niya nararamdaman na mahal siya ng lalaki at isang pagsubok ang dumating. Kaya sa isang iglap, lumayo siya ng tuluyan. Makalipas ang ilang taon, ay muli siyang nagbalik, dala ang tunay niyang pagkatao. Bilang isang napakayaman na hindi niya pinakita noon, at isang batang lalaki ang kanyang kasama sa muli niyang pagpapakita. May pag-asa pa kaya ang binatang pinakasalan niya 2 taon nang nakalipas, kung puro pagdurusa lamang pinaranas nito sa kanya? At sino ang batang lalaking kasama niya? Hello po mga listeners ng My Views TV. Dahil sa inyong request, masisimula na ngayon ang love story ng kakambal ni Miko na si Missy. Salamat sa patuloy na pagsubaybay mula sa Marriage Revenge, Miko's Revenge, at ngayon naman ay ang Secret Identity of Missy. Sana ay magustuhan at kapulutan nyo ng aral ang istoryang ito. Please like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga story na susunod nating i-upload. Masayang masaya si Missy habang nananakbo ng bahay nang makita niyang sasakyan ng asawa niyang si Caleb. Hindi niya akalaing hindi siya bibiguin ng asawa niya at talagang tutupad ito sa pangako sa kanya. Pero biglang nawala ang saya na kanina ay walang paglagyan dahil sa lalaking bumaba mula sa kotse ng kanyang asawa. Si Roven, ang personal bodyguard ang sakay ng kotse at walang Caleb na kasama. Ma'am, ipinahahatid pala ito ni boss. Hindi raw siya makauwi dahil maraming problema sa opisina na kailangang ayusin. Ibinigay nito ang dalang bunch of flowers at box of chocolates sa kanya. Malungkot naman niyang kinuha ang mga yon dahil mas gusto niya ang presence ng kanyang asawa. Thank you. Ma'am, pinapatanong nga din pala ni boss ang tungkol sa sinabi mong sorpresa mo sa kanya. Pwede mo na rin daw ipadala sa akin at ako na lang ang bahalang magbigay sa kanya. Sandaling nag-isip si Missy. Kinapa niya ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Mas gusto niyang siya mismo ang magbigay noon sa asawa. Ako nang bahala. Ako na lang pupunta sa opisina niya. Nakangiti niyang sagot. Kung ganoon, aalis na po ako, ma'am. Magalang nitong paalam sa kanya. Paalis na si Roven nang may maalala si Missy. Nga pala, pakidala na lang ng cake. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at kinuha ang cake na personal niyang niluto. Para sana sa anniversary nilang mag-asawa. Since hindi makakauwi si Caleb, ipapadala na lang niya ito kay Roven. Tsak na matutuwa si Caleb kapag nakita nito ang kakaibang design ng cake na ginawa niya na para lamang sa kanyang asawa. Ingatan mo na lang para hindi masira. Nakangiting binigay niya ang cake kay Roven. Hindi niya alam kung bakit parang nakikisimpatya ang naisip kahulugan ng mga tingin nito sa kanya. Para bang may ibig sabihin na hindi niya malaman. Makakaasa po kayo, ma'am. Sisiguraduhin ko pong maayos na makakarating to sa kanya. Muli itong nagpaalam at bumalik sa kotse. Nakaalis na ang sasakyan, ngunit nananatili pa rin si Missy sa kanyang kinatatayuan. Nanghihinayang siya sa mga hinanda niyang pagkain. Hindi naman pala makakauwi si Caleb.
Habang abala si Caleb sa pagtitipa sa kanyang laptop, nasulyapan niya ang bagong lagay na cake sa ibabaw ng table niya. Umangat ang kanyang muka upang tignan kung sinong naglagay noon. Bago muling itinuon ang atensyon sa ginagawa. "Sir, ipinadala yan sa akin ni Ma'am Missy." Hindi siya sumagot. Busy siya sa pagtipa sa kanyang laptop. "Is that her surprise?" Bigla niyang natanong habang patuloy sa pagtype sa keyboard. "Sa palagay ko, hindi boss. Dahil sinabi niyang siya na lang daw magdadala rito upang personal maibigay sa inyo." 2 oras ang nakalipas. Nagbukas ang silid ng kanyang opisina at inilwa noon ang maganda at maamong mukha ni Missy. Sinulyapan ito ni Caleb at muling nag-focus sa ginagawa. Masayang niyakap ni Missy ang likuran ni Caleb at hinalikan ito sa pisngi. "Happy anniversary, may Karim, may Caleb, may Boo." Boo ang call sign nilang dalawa, like baby. Ngunit parang siya lang naman ang tumatawag ng ganun. Bahagya siyang nasaktan nang iniwas nito ang pisngi sa kanya, kaya sa tenga nito tumama ang labi niya. He's still cold as ice. Hindi na siya naninibago dahil minsan sweet ito. Minsan malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa kanya. Lumabas siyang trying hard sa pagsasama nilang dalawa. "What is it?" Tinatamad nitong tanong sa kanya. Hindi man lang siya nagawang sulyapan. Hindi na niya pinatagal pa ang sorpresa. Agad niyang kinuha ang maliit na box at binigay iyon kay Caleb. Ngumiti siya nang makitang tumigil din ito sa ginagawa at binuksan kung ano ang sorpresa niya. Matagal na ang pangarap ni Caleb ang magkaroon ng anak, ang magkaroon ng sariling pamilya. Umabot din ng mahigit 1 taon ang pagsasama nila bago natupad iyon. Hindi naman siya naninibago pa kay Caleb dahil madalas naman talagang busy ito sa trabaho. Simula nang hiniling niya na maghiwalay sila, ilang buwan nang nakararaan, nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Naging sweet ito at halos gabi-gabi ang nangyayaring lovemaking sa kanilang dalawa. Alam niyang atat na itong magkabibi, kaya sinikap rin niyang mabuntis. Hinihintay niyang gumuhit ang tuwa sa mga labi nito. Ngunit bakit ganoon? Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ni Caleb habang binabasa ang pregnancy test result. Hindi niya alam kung masaya ba ito nang malaman na buntis siya. Mas lalo siyang nasaktan nang ibinalik lang nito ang papel sa loob ng box at muling nag-focus sa pagpirma ng mga dokumento na nakatambak sa ibabaw ng table. "What?" Tanong nito sa kanya nang mapansin na hindi pa rin siya umaalis sa harapan nito. Hindi ka ba masaya dahil magkakaanak na tayo? Di ba matagal mo nang ginusto yun?" Sinubukan pa rin niyang tanungin ito. Tumigil muna ito sandali sa ginagawa at malamig na tumingin sa kanya. "Look, Missy, I don't have time right now. Can't you see that I'm busy? How am I supposed to finish this if you keep talking to me?" Nakikiusap man ang boses ni Caleb. Ngunit ramdam pa rin ni Missy ang pagkabagot sa tono ng pananalita nito. Parang hindi ito masaya sa kanyang ibinalita. Wala siyang maramdamang excitement sa kilos at pananalita nito. Pinigilan niya ang sarili na umiyak. Hanggat kaya niyang intindihin ito, ay gagawin niya. Ngumiti siya ng napakatamis, ayon sa nakasanayan niyang gawin kapag nasasaktan siya sa harapan ni Caleb. "Okay, I'm sorry. Sige, tapusin mo na ang trabaho mo. Pwede naman nating isabay ang celebration sa birthday mo next week. I'll have to go." Hindi na niya hinintay pang sumagot si Caleb. Baka tuluyan na siyang umiyak sa harapan nito at yun ang ayaw niyang mangyari. Nakakadagdag lang iyon sa sakit na kanyang nararamdaman. Agad na siyang tumakbo at tinungo ang pintuan. "Wait for me, tatapusin ko lang to." Narinig man niya ang pahabol na sinabi nito, ngunit nagpanggap siyang walang narinig. Gusto na kasing tumulo ng mga luha niya. Ayaw niya lang ipahalata na nasasaktan siya. Tinuloy niya ang pagpihit ng doorknob at walang lingon-likod na lumabas ng opisina ni Caleb. "Boss," wika ni Robin nang ipatawag ito ni Caleb. "Cancel my appointment with Mr. Guevara tonight." Hindi na nagtanong pa si Robin kung bakit biglang nagbago ang isip ng kanyang boss. Malamang ay dahil ito sa asawa niya. 1 linggo ang lumipas. Si Missy mismo ang nagluto ng paboritong pagkain ni Caleb. Maging ang pag-design ng cake
Siya na rin ang personal na gumawa para sa kaarawan nito. Sadya siyang nag-hire ng event organizer upang ito na ang bahala sa pag-set up sa loob at labas ng mansyon. Kahit nakaramdam siya ng pagod sa buong araw na paghahanda, sulit naman ang kanyang pagod sa tuwing naiisip niya na lahat ng ginagawa niya ay para kay Caleb. Ngunit akala niya lang iyon dahil hindi niya maramdaman na masaya ito sa lahat ng ginagawa niya. Hindi ka na sana nagpakapagod para ipaghanda ang kaarawan ko. Wika nito habang hinuhubad ang suits. Kakauwi lang nito galing sa business meeting. Ngumiti siya. Okay lang yun. Masaya akong pagsilbihan ka bilang asawa. Tinulungan niyang tanggalin ang sapatos nito. No, let me do this. Ingatan mo ang anak ko. Pinigilan siya agad nito. Kahit malamig ang paraan ng pagkakasabi niyon sa kanya, sapat na yon upang maramdaman niyang nag-aalala din ito sa kanilang anak. Bu, tawag niya nang matapos itong magpalit ng damit. Malapit na ito ngayon sa pintuan. Binalingan siya nito na may blankong ekspresyon sa muka. What is it? Wala, never mind. Gusto sana niyang makausap ito tungkol sa kondisyon ng kanilang anak. Ngunit nagbago ang isip niya nang maalala ang reaksyon nito last week. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung masaya itong magkakaanak na sila. Hindi na ito sumagot. Tuluyan na itong lumabas ng silid dahil unti-unti nang dumarami ang mga bisita. Inayos na rin niya ang kanyang sarili at sumunod sa pagbaba ng hagdan. Happy birthday, Caleb! Here's my gift! Ang malandi na boses na iyon ang unang pumukaw sa kanyang atensyon. Agad niyang iginala ang paningin para lang makita na hinahalikan ni Shane ang asawa niya sa gilid ng labi nito. Kasama nito ang iba pang mga kaibigan nila ni Caleb na may mga bitbit na regalo. May kung anong kirot sa dibdib siyang naramdaman. Hindi mo lang siya nito pinag-aksayahan ng oras upang kumustahin o kahit magpasalamat man lang sa effort na ginawa niya. Pero kay Shane, nagawa din itong ngumiti. Iwinaksi niya ang masamang iniisip upang hindi siya masaktan. Tumulong na lang siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Bro, ngayon ko lang napansin na maganda pala ang asawa mo. Bakit ba binabahay mo lang yan? Dalhin mo naman paminsan-minsan sa mga event ng kumpanya. Umigting ang panga ni Caleb nang makita niyang malagkit na tingin ni Ross kay Missy. Stepbrother niya ito, kaya alam niya kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Pahapyaw niyang sinulyapan ng asawa. Nakasuot ito ngayon ng dress na kulay dilaw at hanggang tuhod lamang ang haba. Off-shoulder ang style ng damit nito, kaya naman lumabas ang magandang hubog nito sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang kumulo ang dugo niya sa suot nito. Parang bata siya na nagagalit dahil may nagkaka-interes sa pag-aari niya. Muli siyang tumungga ng alak. Sa paraang iyon, makakaya niyang kontrolin ang inis niya. Don't mind her. Wika niya at tinapunan ng masamang tingin si Ross. Ross, bro, wag mo naman pakialaman ang asawa ni Caleb. Gusto niyan binabahay lang yan. Dahil natatakot siyang may ibang lalaking magkagusto dyan. Sumingit si Jeric sa usapan. Vice President ito ni Caleb sa kumpanya, ang Wilson Pharma Groups. Pumalatak ng tawa ang lahat ng mga kaibigan niya na kasama sa pag-inom dahil sa pagbibiro ni Jeric. Hindi naman nagreklamo si Caleb. Sinulyapan niya si Missy na kasalukuyang nag-aasikaso sa ibang bisita. Hindi niya maintindihan kung bakit tuwing lalaking bisita ang iningitian nito at inaasikaso, kumukulo ang dugo niya. Parang gusto niyang ikulong ito sa loob ng silid. Bakit pa yun ang pinili nitong suotin? Ngayon niya lang naalala na yun palang niregalo niya nung anniversary nila. Binalingan siya ni Roven na kasalukuyang nasa tabi niya. Roven, bakit yan ang binili mo kay Missy? Ang alin, boss? Takang tanong naman ito. Ang suot niya, masakit sa mata. Mahinang pagkakasabi nito. Ngunit ramdam ni Roven na galit na naman ito. Tiningnan ni Roven ang suot ni Missy. Hindi naman, boss, Maganda nga siyang tignan sa suot niya. Hindi halatang ordinaryong babae lang. Parang siya pa nga ang nangingibabaw ang ganda sa lahat. Mukhang artista, mukhang anak mayaman. Tignan mo ang kutis, makinis mula ulo hanggang paa. Kakaiba ang ganda niya, namumukod tangi. Sobrang ganda niya, boss. Shut up! Tumigil ka!
kung ayaw mong putulin ko yung dila mo. Muntik na ang kagati ni Robin ang dila niya dahil sa biglaang pag-udlot ng kanyang pagsasalita. Napailing na lang siya na nagsali ng alak sa sariling kopita. Minsan, hindi niya maintindihan ng kanyang boss. Kapag nasa harapan nito ang asawa, malamig pa sa yelo ang pakikitungo nito. Ngunit ayaw naman itong may ibang lalaki na titingin. Hindi naman pwede dahil sobrang ganda naman talaga ng babaeng boss niya. Hindi maganda ang timpla ng mukha ni Shane nang makita kung paano tumingin si Caleb kay Missy. Nahalata niyang nagiging possessive na ito pagdating sa babaeng yon. Kailangan mapanatili niyang malamig si Caleb sa asawa nito. Hindi pwedeng maging maayos ang dalawa. Tinawag niya si Missy. Missy, meron pa bang tube ice dyan? Matalim ang mga matang tinignan ni Missy ang babaeng nag-utos ngayon sa kanya. Tinalo pa nito ang linta kung makadikit sa asawa niya habang nakaupo ang mga ito sa couch sa sala. Kahit papalagang sinasabi ni Caleb na magkaibigan lang sila ni Shane, nahirapan siyang paniwalaan yon dahil nakikita niya namang nagugustuhan ni Caleb ang lahat ng kalandiang ginagawa ng babae. At sa ayos ng pagkakadikit nila, malabong ayaw nila sa isa't isa. Hindi man lang tinanggal ni Caleb ang kamay ng babae na nakapulupot sa braso nito. Hey Missy, kinakausap kita. Ang sabi ko, pahingi ng tube ice. Nakabalik siya sa sarili nang marinig niya ang sinabi ni Shane. Bakit? Kailan ka pa nawala ng kamay at paa? Maging ang tumayo at kumuha sa kusina ay hindi mo alam kung paano gawin? Binalingan ni Shane si Caleb dahil hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita ng asawa nito. Humihingi siya ng saklolo. Caleb, hindi ko alam na may pagkabastos din pala ang ugali ng asawa mo. Kung managot ay akala mo kung sino? Parang walang narinig si Caleb. Patuloy lang ito sa pagsasali ng alak sa kopita at panayang lagok niyon. He finds it childish na sumali sa away ng dalawang babae. Sa inis ni Shane ay tumayo ito at nilapitan si Missy. Missy, huwag mo subukang pahiyain si Caleb. Kaarawan niya ngayon, kaya ayusin mo yung ugali mo. Huwag mo rin subukan na ubusin ang pasensya ko dahil sigurado akong hindi ka matutuwa sa gagawin ko sa'yo. Pabulong ngunit madiin na pagsagot niya. Gusto na niyang sirain ang pagmumukha nito sa sobrang kapal. Walang magpapatalo sa dalawa. Tila naghihintay na lang ang mga bisita kung kailan magsisimula ang mga ito sa pagsabunutan. Kumare, sino ba talaga dyan sa dalawa? Ang asawa ng anak mo? Napalingon si Perla at tinignan kung sino ang tinuturo ng bisita. Lihim na nagngingit-ngit ang kanyang kalooban nang makita na naman niya si Missy. Nagtataka talaga siya kay Caleb kung bakit sa dinabi-dami ng babae dyan ay ito pa ang napili nitong pakasalan. Hindi nga niya alam kung saang bundok nang galing ang babae. Basta nalang nakilala nito. Naisip niyang puntahan ang dalawa. Missy, pati ba naman sa birthday ng anak ko? Hindi mo pa rin maitago yung pagiging asal squatters mo? Parehong lumingon ang dalawa sa narinig. Agad na nagpaawa si Shane na lumapit sa Donya at niyakap ito. Tita Pearl, how are you? I'm sorry kung pinatulan ko ang babaeng yan. Nakakainis na kasi eh. Nakisuyo lang naman ako dahil alam kong kabisado niya ang loob ng bahay. Ngunit nagalit pa sa akin. Parang naiiyak nitong sumbong. Ang galing talagang umarte. Sa loob-loob ni Missy. Oh, kung ganon, hindi ka lang pala nawala ng kamay at paa. Pati alaala, nawala na rin sa'yo. Sa natatandaan ko, sa tuwing umuuwi ang asawa ko, nandito ka rin. Ikaw pa nga ang kusang nagluluto para sa kanya, hindi ba? Muntik ko na nga makalimutan na sa ating dalawa, ako ang asawa. Lalong namula sa galit si Shane dahil sa pangiinsulto sa kanya ni Missy, kaya niya ito sinampal. Nagulat ang lahat sa ginawa nito. Gumanti na rin si Missy ng pagsampal kay Shane. Parang iiyak ang huli sa lakas ng pagkakasampal niya. Isang beses mo pang idikit yung mga palad mo sa pisngi ko. Sigurado akong hindi mo na mapapakinabangan yung kalandian mo. Wow, hanep, ang tapang ng asawa mo bro. Napanganga si Ross. Halatang nag-e-enjoy siya sa panonood kay Missy. Ngunit kabaliktara naman kay Caleb dahil kanina pa niya gustong lumabas sa balat niya. Bakit nga ba ganoon na lang kalamig ang pakikitungo ni Caleb kay Missy? Ano kaya ang tunay na dahilan